How to save your life. Paano mo ililigtas ang iyong sarili? Yan po ang ating pong topic this morning para sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Loves TV. Kung kaya naman po, samahan niyo po ako sa ating pong devotion na ang verse na ating pagninilayan ay kukunin natin po sa Mark 8 verse 35 na kung saan ay marami na naman tayong matututunan mula sa Panginoon sa ating pong live devotion na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Loves TV at sa God Loves You. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Monday, January 12. Napakagandang araw. Nasimulan natin, ang linggong ito ng tama na tayo'y naunahin natin ang Panginoon sa ating pong buhay. At kaya naman, paghandaan na po natin, buksan na natin ang ating Bible sa Mark 8 verse 35. Nawa ay hawak niyo ang inyong mga Bible, no? Ayan, sa Tagalog yan po ay Marcos 8 verse 35. Na kung ganito po ang inyong Bible, tulad ng Bible ng ating Mobs, yan po ay matatagpuan sa page 57 ng Bagong Tipan. Marcos 8 verse 35. Ayan, sige po, i-check ko lang ang ating pong sound, kung okay po ang sound natin. Ayan, so check lang natin para sigurado tayo may sound tayo. Hello, ayan, maganda. Sound check. Praise God. Thank you, meron. Purihin ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nakaka-excite po, every morning na tayo magkaroon ng pagkakataong makapagpulit po salamat sa ating Diyos na buhay. Sige po. Basahin na po natin ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga. Sabi po sa Mark 8, verse 35, New International Version, For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Sabi naman po sa Tagalog, Magandang Balita, Biblia, Marcos 8 verse 35, Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita, ay magkakamit nito. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupurit at papasalamat sa inyo sa umagang ito. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral na ito. At nawa, O Diyos, tanging boses mo lang po siyang marinig. Ikaw lang po ang maparangalan, madakil at maluwalhati. Tago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Samahan mo po kami at hayaan mo, O Diyos, na ang lahat ng aming matututunan ay maisa puso namin, maisa buhay at may bahagi din namin sa iba. Maraming salamat po, O Diyos. Puspusin mo kami ng pag-ibig ng iyong banal na Espiritu. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yan. So, sige po. Muli ay basahin natin, ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Sabi po sa Mark 8 verse 35, New International Version. Ang sabi naman po sa Marcos 8 verse 35, Magandang Balita, Biblia, Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Hallelujah! Praise be to God! Tunay po, na walang makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoon at hindi natin kaya
na iligtas ang ating sarili at yan ay isang katotohanan. Yun po ang ating pag-aaralan ngayong araw nito sa ating pong devotion. Kaya naman ihanda nawa ng Diyos ang ating puso't isipan upang malinaw natin na marinig ang kanyang mensahe para sa ating lahat ngayong umaga. Ang title po ng ating pong devotion ngayon ay How to Save Your Life. Paano mo nga ba maliligtas ang iyong sarili? O kaya nga ba nating iligtas ang ating mga sarili? Jesus willingly sacrificed everything for the sake of the world. He took the punishment of our sin and wrongdoing so that we could know God intimately for all time. And when He rose from the dead, He made it possible for us to have a close relationship with Him. Tunay na ang Panginoong Jesus ay wala ng ibang inisip kundi ang magsakripisyo para sa atin, para sa buong mundo. Talagang siya na yung tumanggap ng lahat ng punishment na dapat para sa atin. Hindi niya na inisip ang kanyang sarili, kundi inisip niya tayo kung paano niya tayo matutubos sa ating mga kasalanan. Para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon sa Kanya sa lahat ng oras. Diba? Kasi kung hindi nangyari ang pagkapako ni Kristo sa krus, ay paniguradong ang buhay natin ay magpapatuloy sa kadiliman, kaguluhan, miserable. At salamat sa Panginoon kasi nung nabuhay siyang mag-uli, talagang sinigurado niya na tayo ay magkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya, yung intimate relationship sa Diyos, na tayo ay tunay na mapapalapit na sa Diyos at matatanggap natin ang Kanyang regalo na buhay na walang hanggan. And Jesus made a way for us to know Him. But we have to choose whether or not we will follow Him. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng paraan para makilala natin siya. Pero, kailangan nating piliin kung susundin ba natin siya at susunod tayo sa kanyang mga kalooban. It's a choice, diba? Kumbaga ito po ay kailangan nating desisyonan at piliin na sumunod sa kanyang kalooban. Sabi nga po sa Mark 8 verse 34 to 35, isinama na yung verse bago yung 35. If any of you wants to be my follower, you must give up your own way. Take up your cross and follow me. Verse 35, if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake and for the sake of the good news, you will save it. NLT. Sabi naman po sa Tagalog, basahin din natin. Sabi po sa Marcos 8 verse 34 to 35. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Verse 35. Ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Purihin ng Diyos. No? So, kailangan nating dalhin o pasanin ang ating krus para makasunod tayo sa Diyos. So, ang ibig lang sabihin nito, we need to surrender everything to the Lord para tuluyang tayong makasunod sa Panginoon. Kasi pag mayroon pa tayong hinahawakan o hinuhold sa atin at hindi natin kayang ibigay sa Lord ang lahat-lahat upang nang sa ganun siya ay makapamuhay sa ating buhay, ay mahihirapan tayong makasunod sa kanyang kalooban. Diba? Kasi meron pa tayong parang, ay Lord, teka lang. Diba? Minsan ganun tayo, Lord, pwede ba yung 80% lang yung isusurrender ko, 20%, pwede ba sa akin na?
ako na yung mangunguna dito, 'di ba? Minsan nga malungkot, 20% lang yung sino-surrender kay Lord, tapos 80% ikaw lahat ang nagmamaniobra ng buhay mo. So, nasaan si Lord doon? Dapat ipagkatiwala natin ang buong buhay natin sa ating Panginoon. Ano man ang ating ginagawa sa buhay natin ito, we need to surrender everything to Him. Kasi siya po nakakaalam ng lahat sa ating buhay. Kaya nga sabi niya, sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. So doon talaga natin makakamit ang tunay na buhay na walang hanggan sa Diyos na tunay na nagmamahal sa atin kapag isinuko natin ang lahat-lahat sa Kanya. Thank you, Lord. Meron ganong pagkakataon sa buhay natin ito. And sabi dito, why does it mean to take up our cross? Ano ba ibig sabihin na i-take up natin yung cross natin? For Jesus, the cross was a literal object upon which He suffered and died. It was a physical weight that also symbolizes the spiritual heaviness He bore. Kasi kay Jesus, yung cross, yun yung literal na object na magpapatunay na siya po ay nag-suffer. Pag nakikita natin yan, doon natin makikita na yan ang simbolo na siya ay nag-suffer, na siya ay namatay para sa ating kaligtasan. Iyan ang simbolo na tayo ay tunay na pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan, tinubos sa ating mga kasalanan. Kung kaya't napakahalaga ng cross, di ba? Na ito dapat ay magpapaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano niya dinemonstrate ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya dapat po yung cross na walang tao ha, yung cross lang talaga. Hindi po dapat nakapako pa rin si Kristo doon dahil hindi siya nanatiling nakapako sa krus. Sapagkat siya po ay nang inilibing, pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli. Kaya wala na siya dapat sa cross na yan dahil siya ay buhay. Buhay na ang Diyos natin, di ba? Dahil sa kanyang pagkabuhay na muli. And sabi pa dito, the cross also represents the suffering and surrender we all choose to endure for the sake of knowing and obeying Christ. Ito rin yung nagre-represent na para makita natin na tayo ay dapat na mag-surrender ng ating buhay sa Panginoon at magpatuloy na lumaban sa buhay na ito to know more about Jesus and to obey Him. Diba? Kasi yung pagsunod sa Diyos ay napakahalaga. Hindi po nagtatapos sa kilala lang natin ng Panginoon, but we need to obey the Lord. Yung obedience is the key. Yun po talaga ang tunay na masasabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos kung tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Di ba po? Kasi pagka hindi po tayo sumusunod sa Diyos, anong silbi na tinanggap natin siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas? At bakit tayo hindi susunod sa Kanya? Kung kilala natin siya at tunay tayo nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang pagiging Diyos, di ba? Parang sabi nga natin, parang magulang yun. Sa ating mga magulang, di ba sinusunod natin sila kasi nandun yung respeto natin, pagmamahal natin, bilang mga magulang natin sila. At yun ay gusto ng ating mga magulang. Di ba ang ating mga magulang, pag sumusunod tayo sa kanila, nire-reward nila tayo. Di ba? Minsan nga may mga ganun pang promises ang magulang na, pag sinunod mo ko, pag naging mabait ka, naging masunurin ka, kakainin kita sa masarap na restaurant o sa masarap na food chain. Bibilang kita ng magandang sapatos. Di ba? Pero sa mga maliliit na bagay niyo, masayang-masaya na tayo. Sunod naman tayo. Lalo na ng mga bata tayo, no? So, ganoon din ang Panginoon. Because when it comes to promises, ang daming promises ng Diyos sa atin. At yun yung mga bagay na tunay na tinutupad ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay
tapat sa kanyang mga pangako, lalo't sa kanyang mga anak. Kaya naman tayo bilang mga anak, kailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga ipinapagawa sa atin, ang kanyang will. Kasi tanging ang mga sumusunod lamang sa Diyos ang siyang tunay na maliligtas, ang mga sumusunod sa Kanya. Ngayon ang sabi dito, the apostles viewed suffering as an opportunity to get to know Jesus better. But our culture tells us that suffering is an obstacle to immediate pleasure. Diba? Kasi sa tao parang, sa mga apostles during that time, nakikita nila ang paghihirap o pagdurusa as an opportunity to get to know Jesus better, para mas lalo nilang makilala ang Panginoon. Pero sa kultura natin ngayon, sinasabi na ang suffering is an obstacle to immediate pleasure. Jesus said that surrendering our lives to Him was key because He is the way to eternal life. But our world tells us that self-care is the gateway to living abundantly. So, sinasabi ng Panginoon na ang pagsuko ng ating buhay sa Kanya ay isang susi para para maging daan sa ating pong buhay na walang hanggan. Pero sa mundo, sinasabi na yung pag-iingat sa sarili, yung pagtitiwala sa sariling galing, talino, ay nagsasabi na daan para tayo ay makapamuhay ng masagana, successful, di ba? Nakakalungkot po, no? Nadideceive tayo ng kaaway pagdating sa mga bagay na material, sa mga bagay na ipinapangako ng mundo sa atin, na siyang nagiging dahilan kung bakit tayo ay napapahiwalay sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po, ang objective ng kaaway ni Satan, pag tinitempt tayo, ay para tayo ay mapalayo sa Diyos. Pero ang Diyos, kaya tayo ay hinahayaan na dumaan sa mga sufferings, problems, trials sa mundong ito, is para lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya. Diba? Doon nasusukat eh. Doon tayo lalong tumatatag. Kapag napagtagumpayan natin yung mga problema sa buhay natin, ay panigurado po, tayo ay mas lalong kakapit sa ating Diyos na buhay. Mas lalo tayo magpupursigi sa pagsunod sa kanyang kalooban kasi nakikita na natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Nakikita na natin na wow, totoong may Diyos. Kasi yung mabigat tong problema ay nasolusyonan. Diba? Nalampasan ko yun because of Jesus Christ. Kaya lang, ang nakakalungkot, maraming tao ang nalalampasan ang pagsubok, ang problema, ang mga sakit karamdaman, pero hindi na-acknowledge yung presence ni Lord. Na hindi nila nakikita na kaya sila nakalampas doon is because may Diyos. May Diyos na nagmahal, may Diyos na tumulong sa kanila, may Diyos na nagbigay ng kagalingan sa kanila. Na ang nakikita ay yung sarili nilang galing. Diba? Kasi doon sila nakafocus. Na nakakalungkot na hindi nababanggit ang Panginoon sa pagpapasalamat. Hindi nababanggit ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kung kaya't umuulit, di ba? Ang malungkot pag umulit. Kasi hindi tayo natututo. Napansin niyo? Pag hindi tayo natuto sa buhay natin ito, umuulit yung mga pangyayari sa ating buhay na siyang nagiging dahilan kung bakit parang nagiging gulong na tayo na at ganun. Nangyari na to, eto na naman siya ulit, eto na naman, paulit-ulit na pangyayari sa ating buhay. Na ayaw natin mangyari yun. Kung kaya't ang kailangan natin gawin ay tunay na sumunod tayo sa ating Panginoon, sa kanyang kalooban. Di ba po? Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. I-surrender natin ang lahat-lahat sa Kanya. Maging ang ating paglulokad, i-surrender natin yan. Maging ang ating pong buhay na ang pamilya natin, ang mga anak,
ang trabaho, ang negosyo, i-surrender natin ang lahat ng yan sa Panginoon. Kasi wala naman pong ibang tutulong talaga sa atin kundi ang Panginoon lamang. Good morning, Ate Lucy. Magandang umaga po sa inyo. So, sabi dito, taking up our cross means giving up our right to live however we want. Yun. When we say surrendering or you're taking up our cross, ibig sabihin nito, ginigive up na natin yung ating karapatan na makapamuhay sa mundong ito sa mga bagay na gusto natin. Diba? Yung ibig sabihin, hindi na tayo masusunod sa buhay natin ito, kundi ang Panginoon na. And it means letting Jesus dictate the trajectory of our lives and making Him the one thing we pursue above everything else. Yung pagpasa ng ating krus, ang ibig sabihin, parang hinahayaan natin na ang Panginoong Hesus ang magdikta na ng magiging landas natin sa ating buhay. At ginagawa natin siya ang pinaka-una sa buhay natin para makapagpatuloy tayo. Above everything else, si Lord na ang una. Siya na yung laman ng puso, laman ng isip natin. Hindi na tayo yung bang parang pag nagdadasal, parang humihingi ka lang ng advice kay Lord. Na para bang pag sinabi ni Lord to, okay, advice lang yan. Kasi pag sinabing advice, you can still choose kung susundin mo to o hindi. 'Di ba? Yung bang parang ginagawa lang nating advisor si Lord na ito, Lord, hihingi ako ng advice sa iyo. Ano bang masasabi mo sa plano kong ito? Sa mga desires ko, sa passion ko, sa gusto kong gawin sa buhay ko. After mo mag-pray, sinagot ka ni Lord na itong gawin mo. Kasi ganun ang Panginoon, nangungusap siya talaga eh. Maraming kaparaanan ng Panginoon para kausapin tayo. Pero anong tugon ang ginagawa natin? Sumusunod ba tayo? O parang, Lord, okay, yan ang advice mo. So I have a choice kung susundin kita o hindi. Di ba? Ganun tayo minsan eh. Para bang consultant lang si Lord, kinukonsulta lang kita, Lord ha. Pero hindi ibig sabihin ikaw masusunod sa buhay ko. Which is mali. Kasi sinasabi dito na dapat pasanin natin yung ating sariling cross. Na ang ibig sabihin, inahayaan natin ang Panginoon na kung siyang maghahari sa buhay natin. Na siya na ang masusunod sa lahat ng bagay sa buhay natin. Na wala na tayong gagawin sa buhay na ito nang hindi natin siya sinusunod. Hindi lang basta kinukonsulta, hindi lang basta hinihinga ng advice, but sinusunod natin ang gusto niya. Hindi madali, sa totoo lang, kasi ang nature natin talagang self-righteous tayo. Self-centered, di ba? Parang ito gusto ko eh. Ipagpipilitan natin yun. Pero dahil natututunan na natin ang mga bagay na ito, hindi na dapat ganun bilang mga anak ng Diyos. Dapat we surrender everything to the Lord, and when we surrender everything to the Lord, siya na talaga maghahari sa buhay mo. Siya na ang masusunod sa mga pangarap mo. Siya na ang masusunod sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. Lahat naman tayo may gustong gawin sa buhay, di ba? Pero dapat ito ay naka-align sa gusto ng Diyos para sa iyo. Sabi ni Ate Heden Aragones, good morning. Amen. Naging option lang or one of the choices ang kalooban ni Lord. Guilty most times. Totoo yan. Even I. No, nagigilty rin ako dyan. Kahit nasa Panginoon ka na, dahil nga nasa flesh pa tayo, naglalaban yung spirit at ang flesh. Diba? Sabi nga, the spirit is, sorry po kung mali ako ng ano, yung mas malakas yung spirit mo, pero tinatalo ka ng flesh mo. Diba? Kasi, weak talaga tayo eh. Diba? Napakahina po natin. Kaya nga kailangan nating umangkla sa Diyos, mag-anchor kay God para maging malakas tayo because He is our strength.
Dahil sa mundong ito, 'pag hindi si Lord ang nangunguna sa buhay natin at naghahari sa buhay natin, talaga pong itutumba tayo nito. Madadala tayo ng temptations. Nakakalungkot po yung bagay na yun. Kaya naman, sabi nga, by hearing and hearing the word of God, doon nag-i-increase yung faith natin. So, anong gagawin natin? We need to study the word. We need to read the Bible every day. We need to listen sa word of God. Kasi kailangan nating malaman ng mga bagay nito upang tayo lalong tumibay sa ating pananampalataya, yung totoong pananampalataya, yung pananampalatayang sa Diyos nakaangkla. Hindi yung pananampalataya na pagka may problema, bumibitaw, di ba? Pagka merong, sabi nga na pag may problema, parang sinakluban na ng langit at lupa. Sabi nga po ni James, no, sa James 1 verse 5, hindi, verse 2. Yun, sabi niya, sa Santiago 1 verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Kaya ba natin maging magalak sa mga panahon tayo ay dumaranas ng pagsubok? Hindi naman kailangan tawa ka ng tawa. Yung mag-pretend kang masaya para lang masabing you have the joy from the Lord, di ba? Hindi naman ganun eh. Kasi kapag meron ka ng joy na yon sa puso mo, tunay na maggagalak ka kahit may problema. Ibig sabihin, hindi ka hindi ka mag-aalala, hindi ka aligaga, hindi mainit ang ulo mo, hindi hindi ka mang-aaway ng tao, hindi ka magwawala. Yun ang tunay na may joy. Parang kahit ang bigat ng pinagdadaanan, yes, mararamdaman mo yun, pero sa kaibuturan ng puso mo, mayroong joy. Hindi mo ma-explain bakit parang ang gaan mo pa rin dinadala yung problema ko. Bakit parang kahit na alam kong ang laki-laki ng problema ko, pero hindi ko magawang mag-alala, hindi ko magawang matakot, hindi ko magawang magkaroon ng anxiety, ma-depress. Di ba? Kasi ang problema, pag pinokus natin yan, mauwi yan sa discouragement. Di ba? And after that, pag na-focus mo yung problema, na-discourage ka, mauwi yan sa anxiety and depression. Kaya ang daming tao na nagpapakamatay because of the problem na meron sila. Na minsan kung titignan mo, ang babaw lang naman ng problema, pero kung paano siyang nag-focus doon, ayun yung nagiging kahinaan niya. Samantalang kung may problema ka, nag-focus ka sa Diyos. Mas lalo kang nagsumiksik sa Panginoon, lalo kang nagbasa ng salita ng Diyos, nanalangin, ay bibigyan ka niya ng karunungan para pagtagumpayan mo yung problema mo. Di ba sinabi yan sa Santiago 1 verse 5? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, if anyone of you lacks in wisdom, di ba ang sabi, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ang galing ng Lord. Thank you, Lord. Kasi guilty rin ako minsan dyan. Hindi naman, may nagawa ako isang bagay. Tapos hingi ako ng tawad sa Diyos. Di ba parang inaano ko hingi ka ng tawad sa Lord, ginagawa mo naman ulit. Di ba parang ganun? Pero ang Diyos hindi siya nanunumbat. Di ba? Bibigyan ka pa rin niya ng tugon. Pakikinggan ka pa rin niya. Mamahalin ka pa rin niya at patatawarin ka pa rin niya. Kaya huwag kang maniniwala sa bulong ng kaaway na, yan, nagkasala ka na naman. Paulit-ulit. Hindi ka na nahiya sa Diyos. Huwag mong sisisihin ang sarili mo dyan. At huwag mong hayaan na panghinaan ka ng loob. Kaya yung iba ayaw na lumapit kay Lord eh. Kasi ginugulo ka ng kaaway na hindi ka na pakikinggan ng Diyos kasi ang tigas ng ulo mo. Kasi paulit-ulit ka na lang. Hindi totoo yun. Kailanman hindi nanumbat ang ating Diyos. Pag lumapit tayo sa Kanya at humingi tayo ng karunungan sa ating mga pinagdaraan ng problema, tutugunin niya tayo. Diba ang lino ng sinabi niya dito? Nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Tutugunin niya tayo sa ating mga kahilingan.
At kahit tayo paulit-ulit, hindi siya nakukulitan sa atin eh. Hindi katulad ng ibang tao, di ba? Pagka paulit-ulit ka na nagsasabi sa kanila, alam mo, ang kulit mo. Oo na nga, oo na nga. Ang Diyos, hindi ganun. Mas gusto niya yun na lagi natin siyang kinakausap at lagi natin siyang sinasabihan, kinukwentuhan, sinusumbungan. Kasi, di ba, through prayer natin ginagawa yan eh. Prayer, to ask for wisdom. Kasi wala naman tayong ibang hihingan ng karunungan kundi ang ating Diyos na buhay. Siya lang at wala nang iba. So bakit di tayo magdadasal para humingi ng karunungan sa Kanya? Diba? Kasi if we have that real faith in our heart, wala tayong alam na pwedeng puntahan, dasalan, hingan ng tulong kundi ang ating Panginoon. Kasi dun tayo, sa Kanya tayo nananampalataya ng buo sa ating puso, nang walang pagdududa. Diba? Kailangan daw walang pagdududa yung paghingi natin sa Kanya. Sabi niyan sa verse 6 ng Santiago, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na tinataboy ng hangin kahit saan. So when you pray, do not doubt. Di ba sabi nga sa Matthew, when you pray, isipin mong binigay na yun ng Diyos sa'yo. Answered prayer ka na. Because you believe and you trust God na siya ay Diyos na tapat, dakila at makapangyarihan sa lahat. Hindi siya Diyos na wala lang, di ba? Kasi yung faith natin ang tinitest dito eh. So, kailangan pagkatiwalaan natin siya. So, pag ipinag-pray na natin, wala ka nang dapat alalahanin. Huwag ka nang mag-isip na mag-isip. Huwag ka na yung hindi makatulog sa gabi. Kasi iniisip ko pa rin yung problema ko, Ate Mads. Kasi hindi ako mapakali. So, tandaan natin, no? Lalo tayo may mga karamdaman. Kunting may maramdaman, natatakot na kasi baka ganito na naman ang mangyari. Naku, may sakit na naman ako. Hindi naman po talaga mawawala yun. Hindi naman tayo mawawala ng trials. Hindi tayo mawawala ng problema, ng sakit karamdaman. Lahat yan, pagdadaanan natin, sacrifices yan dito sa mundo eh. Because yun yung bagay na magpapatibay sa'yo, sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kasi pag wala ng ganyan, maniwala ka, makakalimutan mo ang Diyos. Napansin mo, pag ang tao, sobrang sayang nangyayari sa buhay, sobrang successful in life, yun yung mga panahon na nakakalimutan natin ng Diyos. That's why, may mga trials na pinahihintulutan ng Diyos nang sa ganun, mas lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya. Diba? Doon tayo tatatag, titibay. At may mga trials din naman na self-inflicted. Yung mga trials, pagsubok ng dahil sa ating sariling kagagawan, sa ating sariling kahinaan, kung bakit natin ito pinagdadaanan. Pero still, we can talk to God, to pray, and ask for God's wisdom. Hindi ibig sabihin na kung self-inflicted yung trials mo dahil sa sarili mong kagagawan, sa iyong kapalpakan, sa iyong mga maling desisyon, ay hindi ka napakikinggan ng Diyos. Diba? Hindi totoo yun. Kasi ako talaga minsan dumarating din ako sa punto na pag nanganalangin ako, kuguluhin ka ng kaaway sa isip mo na, ba't ka nagdadasal? Ikaw may kasalanan eh, bakit mo nararanasan ngayon yan? Diba? Isip, bakit, diba? Pero minsan pinapakinggan natin yun. Pero dapat din natin yung pakinggan. Kasi ang Diyos kailanman, hindi nanumbat. Diba? Sinabi yun sa verse 5. Kaya huwag natin isipin yung huwag niyong hayaan na guluhin tayo, i-deceive tayo ng kaaway para hindi ka magpatuloy sa pananalangin. Kasi pinahihina niya yung faith mo. Kasi yun ang gusto niya. Kasi pag wala ka ng faith sa Lord, bibitaw ka sa Panginoon. Pag bumitaw ka sa Panginoon, kanino ka nakakampi? Hindi sa Kanya na, magtatagumpay siya. At ayaw natin mangyari yun. Ang gusto natin, ang katagumpayan natin ay mananatili tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. We need to persevere, to endure. Diba? Kailangan nating manindigan. Tayuan natin ang ating faith. Hindi tayo pwedeng bumitaw dito. Kahit ano pang mangyari. Kahit self-inflicted pa yung trials. Kahit ito'y kagagawang ko pa.
ako pa rin ay magpapatuloy na lumapit sa Diyos at humingi ng tawad at aminin na, Lord, sorry, nagkasala ako. Sabi nga, huwag mong hinging ayusin huwag mong hinging, Lord, ayusin mo yung gulo ng buhay ko, kundi, Lord, renew me. Baguhin mo ko. Tulungan mo ko, Panginoon. At talagang aminin natin na tayo ay nagkasala. Diba? Aminin natin na tayo ay tunay na nagkamali. Huwag na nating pakatwiranan. Diba? Hindi natin, Lord, kasi kaya ko lang naman nagawa yun. Huwag na. Diba? Hindi natin kailangan gawin. Alam ng Diyos yun. Alam niya yung lahat. All you need to do is to seek Him, pray, and admit na nagkasala ka. Humingi ng tawad at hingin natin i-surrender natin everything to the Lord at sabihin natin, Panginoon, tulungan mo ako na mabago ko ng tuluyan. Ano man ang dahilan ng lahat ng ito, alam ko, may purpose yan. Diba? All things work together for good for those who love the Lord. Diba? And call according to His purpose. Lahat yan, may purpose, lahat yan, may dahilan. Kaya naman, huwag tayong panghinaan ng loob, no? Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot na lumapit sa Diyos pag nagkakamali tayo. Kasi ang Diyos gusto niya lumapit tayo. Kasi ibig sabihin, pag lumapit ka sa Diyos, fully dependent ka sa Kanya. Hindi ka nagde-depend sa sarili mo, di ba? Hindi tayo, kulit ni Zoe ko. Sorry. Kulit ng aking aso. So, dapat maging fully dependent tayo sa ating Panginoon, di po ba? Huwag tayong mag-iisip na ang Diyos hindi na makikinig kasi ang tigas ang ulo ko. Hindi po yan. Lagi siyang makikinig kasi mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Lalo na tayo ng mga anak niya. So, ang sabi niya dito, the irony is, if we refuse to take up the cross, or to take up our cross and follow Jesus, we will still suffer. We will still experience hardships, but we will also end up surrendering the eternal gifts Jesus offers us in exchange for momentary pleasure and comfort. So, ibig sabihin, isuko mo man ang buhay mo o hindi sa Panginoon, magpapatuloy ang lahat ng mga pagsubok, problema, paghihirap, pagdurusa sa buhay mo. Diba? Naakala natin kasi pagka maganda ang buhay natin, tapos hindi tayo nag-surrender sa Lord, okay na tayo. Pero tandaan mo, ang hirap dumaan sa pagsubok, problema, karamdaman kung wala ka sa Panginoon. Kasi mag-isa ka lang lalaban. Ang hirap manindigan, tumayo, lumabang mag-isa. Sigurado itutumba ka ng problema mo. Kasi pag wala ang Panginoon sa sentro ng buhay mo, magpo-focus ka sa problema. That's why napakaraming tao ang bumibigay kasi wala si Kristo sa puso nila. Wala si Kristo sa buhay nila. Totoo naman kasi ang buhay natin, nasa Panginoon ka man o wala ka sa Panginoon, binanggap mo man si Kristo o hindi, sinuko mo man ang buhay mo sa Kanya o hindi, dadaan ka pa rin sa pagsubok. Dadaan ka pa rin sa problema. At ang hirap dumaan talaga sa problema ng mag-isa, nang wala ang Panginoon sa buhay natin. Sobra po yan. Alam kong mapapatotohanan ninyo yan, naranasan ninyo sa buhay ninyo yan. Na nung tayo'y nasa lumang buhay pa natin, at wala pa si Kristo sa ating buhay, para bang gusto mo nang tapusin ang buhay mo, ayawan ang buhay na to. Pero nung si Kristo ay tinanggap mo bilang Diyos at tunay mong tagapagligtas at isinuko mo ang sarili mo, ang buhay mo sa Kanya, para bang ang buhay gumaan. Kahit may problema, nakakangiti ka. Kahit na may sakit ka, may karamdaman ka, ang gaang. Diba? Kayang-kaya mong pagtagumpayan. Kasi may Diyos kang tatawagin eh. May Diyos kang iiyakan. May Diyos kang alam mong kakampi mo sa lahat ng oras at sandali ng buhay mo. Kapag tumawag ka sa Kanya at nanalangin ka,
para bang tapos na yung problema kahit hindi pa. 'Di ba? Yun po ang saya ng may Panginoon sa puso, eh. Kaya naman ayaw natin na tayo lang may alam tungkol dito. Gusto natin ibahagi ito sa iba. Pero may mga pagkakataon talaga nakakalungkot, 'no? Ipinagpapalit ng maraming tao ang regalong bigay ng Diyos sa kanila sa pansamantalang kaligayahan at pansamantalang tagumpay dito sa mundo na temporary lang naman lahat. Di mo ba? Na para bang okay lang ako sa buhay kong ito, hindi ko pa kailangan yan, hindi ko pa kailangan si Jesus Christ. Parang ganun, na okay naman ako, masaya ako sa buhay na meron ako ngayon. Pero tandaan mo, paano pag dumating ka sa pagsubok? Paano mo ito paglalabanan? Paano mo ito pagtatagumpayan ng mag-isa? Nang wala si Kristo sa buhay mo. Hindi po madali. Hindi po madali. Promise. So, ang sabi dito, taking up our cross. Taking up our cross is an act that we do on this side of eternity. But one day, we will be resurrected and given new life. A life without sorrow, suffering, death, or pain. Doon ako excited. Di ba? Yung bang dumating yung time na yun, na ang buhay natin ito ay matatapos at darating si Kristo upang tayo buhayin muli, upang tayo kunin at dalhin sa kanyang kaharian. At doon wala ng sorrow, wala ng pain, wala ng death, wala ng kalungkutan, wala ng kasalanan, wala na. Lahat doon masaya, lahat doon perfect. Yun yung nililook forward ko. Tapos, makikita na natin si Jesus Christ. Na parang, ang sarap nung panahon na yun. Nung araw na yun na dumating. Kasi yun yung, yun yung eternity, yung buhay na walang hanggan. Ito kasi meron tayo ngayon dito. Temporal to eh. Dapat huwag tayong maging temporal. Maging eternal tayo. Huwag tayong tumingin sa mundong ito dahil ito ay everything is temporary in this world. Lahat to mawawala. Lahat to matatapos. Lahat to mauubos. Pero ang pag-ibig ng Diyos at ang buhay na walang hanggan, yun yung dapat na lagi natin panghawakan nang sa ganun tumatag tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat siya lang naman ang tunay nating kaligtasan, wala nang iba. Di po ba? So, gusto mo ba yun? Yung bang dumating yung panahon na wala na akong problema, wala nang pagsubok, wala nang pain, wala nang death, wala nang dalamhati, wala nang sakit. Pero kailangan masiguro natin yun. Di ba? Kasi hindi lahat ng tao mangyayari yun sa kanya. At yun ang isang katotohanan. Hindi lahat makakapasok sa kaharian ng Diyos. Only those who believe. Only those who have faith. Diba? Yun yung makakatanggap ng regalo mula sa Diyos. It is by grace. We have been saved through faith. So we need to believe and have faith that Jesus Christ is your Lord and Savior. Kasi pag hindi natin ginawa yun, mawabaliwala ang lahat ng ito. Dahil again, dalawa lang pwede natin puntahan. Heaven and hell. At yun isang katotohanan. Walang ibang pwedeng puntahan. Ang buhay natin ito. Kaya nga, sabi, ang buhay nito, baliwala ang lahat, di ba? Balikan ko lang po yung sabi sa Marcos 8 na sabi dito sa kasunod ng verse 35 and verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Diba? Everything is useless. Vanity, vanity, sabi nga ni King Solomon. Walang silbi ang lahat ng ito kahit tanggapin ko pa. Magkaroon pa ako ng lahat ng ito sa mundong ito. Lahat ito'y baliwala kung hindi ang Panginoon ang sentro ng buhay natin at kung wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Lahat ito'y baliwala. Anumang yaman meron ka,
milyon-milyon man. Dahil sa mundo ito, ang basehan ng yaman, pera eh. Diba? Sa mundo, mayaman ka pag marami kang pera. Sa bangko, maganda bahay mo, maganda kotse mo, marami kang ari-arian. Yan ang yaman sa mundo. Pero hindi po yan ang tunay na kayamanan ng taong naniniwalang may Diyos. Ang kayamanan natin ay ang Panginoon, ang ating personal na relasyon sa Kanya, at ang ating tunay na pagsunod sa Kanya, at yung buhay na walang hanggan. Diba? Kasi yun talagang kayamanan doon sa, kasi ma-enjoy mo man yan dito, tapos wala si Lord, tapos kinuha ka na ni Lord, sayang, hindi mo na ma-enjoy yun. Diba? Kasi saan ka na pupunta? Doon ka na sa naglalagablab na apoy. Yung, yung, yung ayaw mong puntahan, doon ka pupunta. Yun ang ending mo. Yun yung pangalawang kamatayan. Diba? Spiritual. Kumbaga, yung buhay mo, na nagana ka nga dito, pero pagdating sa kamatayan, hindi mo siya mai-enjoy. Pero ang sarap nung kahit simple lang yung buhay mo dito sa piling ng Panginoon, may kagalakan ka, may kapayapaan ka, may buhay na walang hanggan ka. Pagdating ni Kristo, alam mong kasama ka, na dadalhin niya sa kanyang kaharian. At doon mo na mai-enjoy, matatamasa ang isang buhay na pinangako ng Diyos. Buhay na punong-puno ng kasaganaan, buhay na punong-puno ng kapayapaan, buhay na lahat nandun, wala ng pain, wala ng sakit, wala ng karamdaman. Lord, thank you. Alam mo, ang sarap ng ganong pakiramdam po, no? At alam ko na feel niyo ako. At sana, yung ganong pakiramdam, huwag mong hayaang ikaw lang ang may ganyang pakiramdam. Hangarin natin na ang mga tao sa paligid natin, mga mahal natin sa buhay, madala pa rin natin sa Panginoon. Hindi madali kasi may mga persecutions, may mga taong ginajudge tayo. That's why minsan nahihiya tayo magsalita, nahihirapan tayo mag-share ng Word of God. But sabi nga sa James 1 verse 5, diba? Hingi tayo ng wisdom sa Lord kung paano natin ito gagawin. Kung paano natin pagtatagumpayan ang buhay nito. Na nawa ang mga mahal natin sa buhay, madala din natin sa presensya ng Panginoon. Hindi man tayo ang magamit upang makakilala sila sa Diyos. Pero ipanalangin natin na gumamit ang Panginoon ng ibang tao, ng ibang kaparaanan upang sila ay makalapit pa rin sa Panginoon at tunay na magkaroon ng buhay na walang hanggan at magkaroon ng tunay na pananampalataya sa kanilang buhay. Yun pong maging panalangin natin para sa kanila, sa mga taong tingin natin hindi tayo pinakikinggan. Pero huwag kang mag-alala, may Diyos na nakikinig sa atin. May Diyos na kumikilos at may Diyos na alam niya ang kanyang gagawin. Kaya magtiwala lamang tayo sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. And a life eternally spent in God's presence. That is the promise God Jesus makes us when He asks us to follow Him. That is the life we get to look forward to when we give up our lives for Jesus' sake. Gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. At tunay naman na yan ang pangako ng ating Diyos sa ating lahat, lalo sa mga tao na nakakilala na sa Kanya. But, huwag mong gawing lisensya yan para, nakakilala na ako sa Diyos, okay na yun, pwede na akong mabuhay ng gusto ko. Hindi po yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, we need to take up our cross. And meaning, we need to surrender everything to God.
Kasi when we surrender everything to the Lord, dun tayo susunod. Kasi kaya mo sinurrender because you trust Him, because you have faith. Diba? Hindi ka naman magsusurrender ng buhay mo sa Panginoon, hahayaan siya na yung mag-renew ng buhay mo, kumilos sa buhay mo, kung hindi ka naniniwala at nananampalataya sa Kanya, hindi ba? Kaya nga, nawa, yun ang ating maging panalangin na Lord, renew us, Father God, and recommit to the Lord. Kung medyo dumarating tayo sa mga panahong nakalimot tayo, mga panahong nakagawa pa rin tayo ng kasalanan, lapit lang tayo sa Diyos and continue to seek God. Kasi sabi nga, lahat tayo, work in progress pa. Diba? Lahat tayo, nasa proseso pa ng inaayos ng Panginoon. Pero, doon sa mga taong hindi pa nagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos, yun ang kailangan natin unahin gawin. Kasi apart from the Lord, we can do nothing. Ang Panginoon ang kailangan natin sa ating buhay. Hindi natin tunay na mararanasan ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos at ang Kanyang kayang gawin sa buhay natin kung wala tayong personal na relasyon sa Kanya. At hindi natin na ipagkakatiwala ang ating buhay sa Diyos na hindi natin kilala at wala tayong personal na relasyon. That's why, nawa, we encourage everyone sa mga hindi pa nakakakilala at isinusuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Ito na ang pagkakataon. Kung kinakausap ka ng Panginoon, na isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon at tanggapin siya bilang Diyos mo, tunay mong tagapagligtas. Ito na ang pagkakataon na humingi ka ng tawad sa Kanya, isuko mo ang lahat at aminin nagkasala ka at talikuran ng kasalanan na ito at huwag nang balikan at tanggapin mo si Kristo bilang Diyos mo at tunay mong tagapagligtas. Sapagkat sa ganung paraan, doon mo matatanggap ang buhay na walang hanggan. Sapagkat napakabuti ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo maligtas. Siya'y napako sa krus na matay inilibing upang tubisin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng kasalanan, hindi naman siyang may gawa. Ganun niya tayo kamahal. Ganun niya dinemonstrate ang kanyang pag-ibig sa atin. Siya ang nagbata ng lahat ng sakripisyo at pagdurusa upang tayo ay maligtas. At pinatunayan niya na siya ay Diyos, na siya'y nabuhay na magaling upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa napakaganda mong mensahe para sa aming lahat ngayong araw na ito. Salamat o Diyos at ipinakita mo na walang ibang tagapagligtas kundi Ikaw. Hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Hindi namin kayang makaabot sa standards mo, Lord. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuruan mo kami sa araw na ito kung paanong lalong lumalim ang aming pananampalataya sa iyo at kung paanong ipagkatiwala namin ang aming buhay sa iyo ng buong-buo. Maraming salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sa mga panahong kami ay nawawalan ng pag-asa, sa mga panahong kami ay pinanghihinaan ng loob, sa mga panahon na hindi kami nagtitiwala sa iyo. Patawarin mo kami sa mga panahon na kami ay nagdududa sa iyong kapangyarihan. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na ma-renew kami, Lord. Please renew us, Father God. Ikaw po, Panginoon, ang siyang tanging makagagawa nito sa aming buhay. Tulungan mo po kami. At kami po ay tunay na nagpapakumbaba na wala kaming magagawa apart from you, Lord. At hindi po huwag po nawa kaming kumapit sa mundong ito at sa mga bagay na meron kami. Pagkus, Panginoon, mas lalo kaming kumapit sa aming pananampalataya sa iyo, na ikaw lang ang Diyos, na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, na kayang baguhin ang aming mga buhay, kayang ayusin ang aming mga buhay, at kaya kaming pagyamanin, Panginoon, at kaya kaming pagtagumpayin sa buhay na ito. Ano man ang aming pagdaanan, Panginoon,
naniniwala kami, ikaw lang at wala nang iba ang tunay na makakatulong sa amin upang magtagumpay kami. Maraming salamat, Lord. Idinadalangin ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at ang makakapanood nito. Alam mo ang kanilang mga dalahin, alam mo ang kanilang mga panalangin, alam mo ang kanilang mga naisin, alam mo, Panginoon, ang mga problema at pagsubok, sakit, karamdamang kanilang pinagdaraanan. At nawa, O Diyos, malinaw nilang nakita ang mensahe mo sa umagang ito. Maraming salamat po, O Diyos. Continue to bless our family, our Ate Mavs TV family, God Loves You Movement Ministry and family. Ganun din Lord ang God First Christian Ministry, ang Global Life University, lahat ng tao sa buong mundo na lalo na't sa mga taong naglilingkod sa iyo. Pakaingatan mo sila, Panginoon. Ingatan mo rin, O Diyos, ang bansang Pilipinas. Ikaw po, Panginoon, magtalaga ng mga tamang tao sa bansang ito. Turuan mo, tulungan ang mga taong nakaupo na nang sa ganun makita nila, Panginoon, na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa iyo. Ikaw ang Diyos na dapat nilang sambahin, katakutan, at Diyos na dapat manguna sa kanilang buhay nang sa ganun hindi sila makagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. You deserve all the highest praise, the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord, for this day. Napakabuti ng Panginoon. Napakaganda po ng mensahe ng Diyos sa ating lahat. Nawa, tayo po ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos. Huwag tayong bibitaw kahit anong mangyari. Mag-persevere tayo. I-endure natin ang mundong ito. Pagtatagumpayan natin yun. Basta't kasama natin ang ating Panginoon. Buhay ang Diyos natin. Tapat sa kanyang mga pangako. Salamat po sa lahat ng mga taong nag-join sa ating live ngayon. Thank you, Ate Lucy, Ate Heden, Ate Jenny, Best Jane. Salamat. Amen. Amen. Thank you, Best. Marami pong salamat sa buhay ninyo lahat. Nawa ay magpatuloy tayo at ito pong ating pong devotion, kung ito ay naging blessing sa inyo, nawa ay maging blessing din to sa iba. Kaya naman i-share po ninyo ang video na ito at nang matulungan natin ang ibang tao na makapakarinig din ang salita ng Diyos at maging daan ang devotion na ito upang makakilala sila sa Panginoon. At iyan po yung mangyayari kung i-share ninyo ang video na ito. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat at antabay lang tayo everyday sa ating pong daily devotion, 6:30 ng umaga. Malate man po ako, hintayin nyo lang ako. Minsan naman eksakto natin ang 6:30. Ganun pa man, isama po ninyo ako sa inyong panalangin na patuloy tayong palakasin ng Diyos at patuloy tayong ingatan ng Panginoon sa buong ating pamilya upang tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos na buhay. Sa mga taong gusto pong mag-join sa ating fellowship, meron po tayong online fellowship every Mondays and Thursday. Magre-resume na po tayo on January 19 para sa Monday group natin and January 22 ay magre-resume naman ang Thursday group and praying pa rin kami sa amin pong meet up face-to-face ng Thursday group this coming January 17 and I hope na magkita-kita talaga tayo at ipagkaloob sa atin ng Diyos ang araw na yan. At alam ko, naniniwala ako, pahihintulot ng Diyos na magkita-kita tayo sapagkat maganda ang ating hangarin na maitaas, maluwalhati at madakila ang ating Diyos na buhay sa araw na yan. Hindi natin alam po ano yung pagagawa niya, but we will continue to serve the Lord. At gamitin nawa tayo ng Panginoon kung tayo ay makapagbahagi ng mabuting balita sa ating kapwa-tao. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nakapollow, don't forget to follow our Facebook page at Mavs TV at God Loves You. At mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Kasi yung mga live po natin dito, isang buwan lang po mag-i-stay yan sa platform na to. Pero kaya ipinatransfer po natin yan sa isang platform pa natin sa YouTube. Para doon po, matagal ninyo itong mapapanood at may babahagi pa
sa inyong mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Salamat po sa pag-ibig ng Diyos na patuloy na gumagabay at nag-iingat sa ating lahat. Bye-bye po. God bless everyone. Thank you po at salamat din po sa mga nanood sa YouTube na channel at sa atin pong God Loves You Facebook page. God bless everyone. Always remember, God loves you.